Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan, minsan pa. Welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, kung saan sabay-sabay po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point, ganoon din po sa 89.5 Radio Bandera Philippines. At sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At susunod na po ang ating Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-12 araw ng Abril, taong 2025. Ako po si Harvey G. Aros mula sa Uring-Uring Elementary School. At ako naman po si Rihanna May M. Rodrigo. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng OES News Team. Pagdiriwang ng National Women's Month Celebration 2025 sa bayan ng Brooks Point, matagumpay na idinaos. Sunod-sunod na groundbreaking ceremony ng Solar Streetlight Project ng pamahalaang lokal ng Brooks Point para sa mga barangay pinangunahan ni Mayor Benedicto. Community Affairs Office pinangunahan ang search for 10 most outstanding students of Brooks Point 2025. M-Peso Brooks Point, nagsagawa ng kanilang job fair. Kaugnay sa Women's Month Celebration, Mayor Benedicto masayang nakiisa sa search for Reyna ng Palengke 2025. NTC Mimaropa at MDRRMO pinangunahan ang Restricted Land Mobile and Governor Radio Operator Certificate Training sa bayan ng Brooks Point. First quarter board meeting ng Solid Waste Management Board isinagawa. Senior Citizen General Assembly sa Barangay Calasagin, dinaluhan ni Mayor Benedicto. Ikatlong pagpupulong ng People's Law Enforcement Board ngayong taon, matagumpay na idinaos. At mga kapatid nating Muslim, sama-samang ipinagdiwang ang kapistahan ng Ramadan sa bayan ng Brooks Point sa New Grand Terminal. Magbabalik ang OAS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, pagdiriwang ng National Women's Month Celebration 2025 sa bayan ng Brooks Point, matagumpay na idinaos. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni OES News reporter Julian T. Zambrano. Balitang Bayan. Ngayong huling linggo ng National Women's Month Celebration ay sinagawa ang espesyal na programa alay sa lahat ng kababaihan sa pangangasiwa ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO na pinamumunuan ni MSWDO Renato Bacosa at ng Gender and Development o GAD Office na ginanap sa Octagon Covered Gym, Municipal Plaza, Barangay Poblacion, District 2. Araw ng Miyerkules, ika-26 ng Marso 2025. Naunang idinaos ang banal na misa na pinangunahan ni Reverend Father Kim Luis A. Laganson bago sinimulan ang programa. Samantala, naging guest speakers naman sina Atty. Francesca Ansalma A. Lacandazo at GAD Focal Person Sylvia C. Rivera na nagbigay detalye at karagdagang impormasyon sa kahalagahan ng Republic Act 11930 Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAEC at ang patungkol sa Gender and Development History and Legal Basis. Naging panauhin naman sina Mayor Cesario R. Benedicto Jr. kasama sina Vice Mayor Atty. Mary Jean D. Feliciano, Board Member Brian D. Maminta, Sangguniang Members Honorable Sarah Jane Crespo Abon, Honorable Richard Balian, Honorable Hayati Dugasan at Liga ng mga Barangay President, Honorable Georgia Linjoy Kiatchon. Sa ipinaabot na mensahe ni Mayor Benedicto,
Kanilang binigyang diin ang galing, husay at tatag ng mga kababaihan na halos katumbas na rin ang meron sa mga kalalakihan at madalas ay higit pa. Dahil kung titignan sa kasalukuyang panahon, maging sa anumang sektor, ay laging may presensya na ng mga kababaihan, hindi tulad noong unang panahon na nasa bahay lang umiikot ang buhay ng lahat ng mga kababaihan. Kaya mataas na pagpupugay sa aming iniaalay sa lahat ng mga ina, ate at mga kapatid na may malalim na ginagampanan sa ating lipunan at sa bawat tahanan sa buong mundo. Ako po si Julia Ann T. Zambrano, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Julia. At sa Balitang Pangbayan, sunod-sunod na groundbreaking ceremony ng Solar Street Light Project ng pamahalaang lokal ng Brooks Point para sa mga barangay. Pinangunahan ni Mayor Benedito. Para sa detalye, narito si OAS News reporter Zylan T. Maasom. Balitang Bayan. Sunod-sunod na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga groundbreaking ceremony ng Solar Street Light Project ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point noong Miyerkules at Huwebes, Marso 26 hanggang sa Marso 27 taong 2025 sa mga barangay ng bayan ng Brooks Point. Una nang naglunsad ng Solar Street Light Project groundbreaking ceremony noong Marso 26 ang barangay Barong-Barong, barangay Saraza, barangay Samariñana, barangay Salugon at barangay Malis. Samantala noong Marso 27 naman inilunsad ang groundbreaking ceremony sa barangay Mainit at barangay Pangubilyan. Sa programa, nakiisa rin sila Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Sangguniang Bayan, Members, Konsihal Sarah Jane C. Abon, Konsihal Richard Balian, Konsihal Nathan Sam Lacanilao, Konsihal Victoriano Qualilik, Konsihal Hayati Dugasan, Liga ng Barangay President Georgialine Joy Quiachon, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., Municipal Planning and Development Officer ENP Joy Piramide at mga kapitan at opisyalis ng naturang mga barangay. Sa mensahe ng punong bayan, kanyang sinabi na ipinarating ang layunin ng kanyang administrasyon na makapagbigay liwanag sa mga rural area ng bayan ng Brooks Point upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. Ako si Zylan J. T. Maasom ng Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Zylan. Susunod, Community Affairs Office, pinangunahan ang search for 10 most outstanding students of Brooks Point 2025. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni OAS News reporter Micah G. Gilong. Balitang Bayan. Taon-taon ay sinasagawa ng ang Search for Most Outstanding Students of Brooks Point sa inisyatibo ng Municipal Community Affairs Office sa pamumuno ni CEO Erinio Maestricampo III. At sa taong ito ay muling idinaos ang naturang programa nitong araw ng Biyernes, ika-21 ng Marso 2025 na ginanap sa Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tobtob, Brooks Point, Palawan. Naging guest as panel of evaluators for interview sina Rural Bank of Brooks Point Director Tadea C. Española, Doctor of Medicine Dr. Abigail B. Macaranas, Attorney Magna R. Asis, Palso Brooks Point Campus Director Mary Grace M. Villaros, PNP Chief Sir Darius L. Redondo, Municipal Treasurer's Office Head Emma Istabangay, at MPDO Project Development Officer 3, Christian Chairo del Castillo. Communication and Presents, Problem Solving Insight, Scrapbook Compilation at General Weighted Average ang naging batayan sa pagpili ng pinakamahusay na estudyante. Makakatanggap ng cash prize na nagkakahalaga ng 8,000 pesos ang bawat isa. Gayon din ang runner-ups na makakatanggap naman ng halagang 2,000 pesos. Abangan ang awarding ceremony sa darating na April 14, 2025 na gaganapin sa Maruyog Farm and Garden Resort na dadaluhan ng mga awardees kasama ang kanilang mga magulang at school representatives. Lahat ng outstanding students at mga nakilahok na mga paaralan ay makakatanggap ng mga sertipiko at cash prize, habang ang mga runners-up naman ay mabibigyan din ng Certificate of Recognition at incentives para sa kanilang husay at tiyaga sa naturang kompetisyon. Micah J. Gilong, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Salamat sa iyo, Maika. M-Peso Brooks Point nagsagawa ng kanilang job fair sa ulat ni OAS News reporter Norhaiza Lumbay. Balitang Bayan. Naging matagumpay ang isinagawang Job Fair 2025 ng Municipal Public Employment Service Office, M-Peso, noong Biyernes, Marso 2025 sa Octagon Plaza, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Layunin ng nagsabing job fair na mabigyang oportunidad ang mga job seekers sa paghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng paglapit ng mga employer sa kanila. Bukod dito, nilalayon din ng M-Peso na mabigyang trabaho ang mga mamamayan ng Brooks Point kung kaya't pinangunahan nila ang programang katulad nito. Sa pangunguna ni M-Peso Manager Abiling G. Malong Vititito, naging matagumpay ang nasabing job fair sa tulong ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Sa pangunguna ni Municipal Administrator Edgar Lacandazo, mga employers na nakiisa sa paghahanap ng bagong empleyado at lahat na bumubuo ng M-Peso. Kabilang sa mga lokal na overseas employers na nakiisa sa job fair ay ang DMCI Power Corporation, Cooperative Bank of Palawan, BDO Network Bank, Prince Hypermart, MAJB Trading, ECLOF, Philippines Microfinance Incorporated, Wilserve Community Economic Venture Incorporated, Backride Palawan, Kanya Incorporated, JGC Philippines Incorporated, at Placewell International Service Corporation. Natapos ang programa ng matiwasay at may ilan rin sa mga job seekers ang hired on the spot na maaari na magsimula ng kanilang trabaho sa lalong madaling panahon. Norhaiza S. Lumbay, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Norhaiza. Samantala, kaugnay sa Women's Month celebration, Mayor Benedito, masayang nakiisa sa Search for Reyna ng Palengke 2025. Narito ang ulat ni OAS News reporter Jamaica C. Hasi. Balitang Bayan. Masayang idinaos ang kauna-unahang Search for Reyna ng Palengke 2025 nitong araw ng Linggo, ika-23 ng Marso taong 2025 na ginanap sa Covered Gym Municipal Plaza, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Kabilang sa mga pangunahing bisita ng programa ay sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Sangguniang Bayan Members Honorable Nathan Sam Lacanilaw, Honorable Richard Balian, Honorable Hayati Dugasan, Liga ng mga Barangay President Honorable Georgia Lynn Joy Kiatchon, at iba pang mga panauhin kabilang na ang mga mahuhusay na hurado ng naturang patimpalak. Ayon sa ipinaabot na mensahe ni Mayor Benedito ay sobrang ikatuwa niya ang pagkakaroon ng ganitong programa dahil naha-highlight ang kagandahan, kahalagahan ng mga kababaihan na araw-araw na naglilingkod sa mga kababayan na sa pamamagitan ng pagtitinda sa kanilang mga pwesto sa palengke. Anya, sakto rin ito sa pagdiriwang ng National Women's Month celebration at naway maging tuloy-tuloy na itong maisagawa sa mga susunod pang mga taon na susuportahan din ng lokal na pamahalaan. Itinanghal na Reyna ng Palengke 2025 si Alaysa Amores ng Dried Fish Section, first runner-up si Cherry Mayda 2 in Fish Section, second runner-up si Rina Nagal ng Meat Section, third runner-up si Michelle Degama ng Meat Section, fourth runner-up naman si Roselinda Marinas ng Vegetable Section. Samantala, consolation winners naman sina Maria Florencia Casañares ng Fish Section, Merlina Quindo ng Fruit Section, at Josel Enging ng Eatery Section. Jamaica C. Hasim, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jamaica. Susunod, MTC, Mimaropa at MDRRMO, pinangunahan ang Restricted Land Mobile and Governor Radio Operation Certificate Training sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni OAS News reporter Julia Anty Zambran. Balitang Bayan. Matagumpay na isinasagawa ang Restricted Land Mobile o RLM and Government Radio Operator Certificate o GROC training sa Brooks Point Convention Center noong Miyerkules, March 19, 2025. Ito ay dinaluhan ng 370 participants mula sa 18 barangay ng Brooks Point kasama ang ilang empleyado ng LGU, mga partner agencies ng pamahalaang lokal at ilang mga representante mula sa Karatig Bayan.
Layunin nito na bigyang kaalaman ang mga radio operator sa bayan ng Brooks Point upang magamit para sa kaukulang permit na kinakailangan sa operasyon lalo na sa panahon ng crisis situation. Naging tagapagsalita dito si Engineer 3, Financial and Administrative Division, NTC Mimaropa Region Office, Officer in Charge, Charmaine V. Ganson, PECA Master Education, na kung saan ay kompletong ibinigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Punong abala naman ang tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pangunguna ni MDRRMO OIC Engineer Maud Ryan Miranda sa nasabing programa. Dumalo rin si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at nagbigay ng mensahe sa mga dumalo sa nasabing training. Ayon sa kanya, lubhang mahalaga umano ang training na ito dahil dito nakasalalay ang lisensya sa paggamit ng radyo, kung kaya't bawat barangay ay bibigyan anya ng tigisang radio base nang sa ganon ay magiging mabilis ang komunikasyon lalo na kung mawalan ng signal ang mga cell site sa panahon ng sakuna. Julia Ati Zambrano, Oring-Oring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Julia. Samantala, first quarter board meeting ng Solid Waste Management Board isinagawa. Narito ang ulat sa atin ni OES News reporter Zylan J.T. Maasong. Balitang Bayan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpulong ang Solid Waste Management Board na pinangunahan ni Executive Secretary Roden Paas bilang kahalili ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Araw ng Miyerkules, ika-19 ng Marso, taong 2025 na ginanap sa Conference Room, New Municipal Hall sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Tinalakay ang iba't ibang usapin patungkol sa pagsasaayos ng mga problema sa pagtatapon ng mga basura, pagkolekta ng mga ito at ang mga sasakyan na ginagamit sa araw-araw na pagkolekta ng mga solid waste management collectors sa mga tahanan, establishment at mga barangay. Papalakasin din umano ang kampanya ng anti-littering sa mga pampublikong lugar kabilang na sa mga paaralan at mga terminals upang mapaalalahanan ang mga estudyante, ang publiko at ang mga biyahero na bawal na magtapon ng anumang basura kung saan dahil meron nang ipapataw na penalty sa sinumang lalabag sa kautusan. Samantala, binabalak naman na mag-hire ng mahusay na mekaniko ng heavy equipment ang SWM office na siyang tututok sa pagre-repair ng mga nasisirang unit racks na hahakot ng basura araw-araw at pinaplano rin ng SWM board na magkaroon ng top-down solid waste collectors sa maliliit na mga kalye sa bayan ng Brooks Point upang hindi na obligadong pumasok ang malalaki truck o ang compactors sa pagkokolekta ng mga di kalakihang mga basura mula sa mga kabahayan. Dagdag pa dito, tinalakay rin ang pagpapalawak ng community service area sa bawat barangay na may partisipasyon ng mga miyembro ng 4Ps, tupad at iba pang assistance na ipinamimigay mula sa gobyerno. Ako si Zylan J.T. Maasom ng Oring-Oring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Zylan. Senior Citizen General Assembly sa Barangay Kalasagin, dinaluhan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni OES News reporter Micah Gigilong. Balitang Bayan. Nagtipon ang 198 senior citizen officers and members ng Barangay Kalasagin para sa kanilang General Assembly nitong araw ng Sabado, ika-22 ng Marso, taong kasalukuyan na ginanap sa covered gym ng naturang barangay. Kasamang dumalo sa nasabing General Assembly sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Konsihal Richard Balyan, Konsihal Victoriano Colili at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Sa mensaheng iniwan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ay kanyang binigyang pansin at prioridad ang mga programang inilaan ng lokal na pamahalaan sa lahat ng mga senior citizens sa bawat barangay. Katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO dahil higit itong kailangan upang hindi na dumagdag pa sa mabibigat na suliranin ng karamihan, tulad na lamang ng libreng papustiso at iba pang mga benefits na ibinibigay kada buwan o kada taon.
Maika J. Gilong, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Maika. Susunod, ikatlong pagpupulong ng People's Law Enforcement Board ngayong taon, matagumpay na idinaos. Ulat hatid ni OAS News reporter Norhaiza S. Numbay para sa detalye. Balitang Bayan. Idinaos sa People's Law Enforcement Board, PLEB, ang kanilang ikatlong regular na pagpupulong ngayong buwan ng Marso upang talakayin ang mahalagang usaping kaugnay ng pagpapatupad ng batas sa bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ito ni Municipal Administrator Ed Lacandazo bilang tinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at dinaluhan ni na SB Honorable Nathan Nacanilo, Honorable Georgia Lynn Gatchon, PNP, COP, PMAJ, Sir Dairos Redondo, LTO Brooks Point, OIC Jeffrey F. Tagana, SPCI Administrator Ms. El Salaseste, DepEd Principal 3 Queenie Lorzano, at Private Professional Engineer Menencio Evangelista. Ang pagpupulong ay sinagawa ng Huwebes, Marso 13, 2025 sa conference room ng New Municipal Hall, Barangay Tagtog, Brooks Point, Palawan. Sa pulong tinalakay at muling sinuri ang mga napag-usapan sa nakaraang pagpupulong upang matiyak ang pagpapatupad ng mga napagkasunduang plano at resolusyon. Bukod dito, inilahad din ng Secretary's Report na naglalaman ng mga mahalagang detalye tungkol sa kasalukuyang estado ng mga programa ng PLEB. Kasama rin sa agenda ang Calendar of Business na nagsisilbing gabay sa mga nakatakdang gawain at aktibidad ng lupon para sa mga susunod na buwan. Isa rin sa mga itinampok sa pagpupulong ngayon, pagpapaliwanag ng PLEB tungkol sa kanilang papel sa legal meeting matapos ang halalan. Layunin nitong ipaalam sa mga opisyal ng barangay ang kahalagahan ng PLEB sa pagsasaayos ng mga isyu na may kinalaman sa law enforcement. Sa patuloy na mga pagpupulong at talakayan, hangad ng PLEB na mapanatili ang maayos at patas na pagpapatupad ng batas sa Brooks Point. Norhaiza S. Lumbay, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Norhaiza, at mga kapatid nating Muslim, sama-samang ipinagdiwang ang kapistahan ng Ramadan sa bayan ng Brooks Point sa New Grand Terminal. Sa ulat ni OAS News reporter Jamaica C. Hasim. Balitang Bayan. Masayang nagtipon-tipon ang daang-daang kapatid nating Muslim noong Lunes, Marso 31, 2025 sa New Grand Terminal sa Barangay Pangobilyan, Brooks Point, Palawan upang ipagdiwang ang Eid al-Fitr o ang kapistahan ng Ramadan ngayong taon. Ang Eid al-Fitr ay isang mahalagang pista ng mga Muslim na nagmamarka ng pagtatapos ng Ramadan. Ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng panalangin, pagbibigay ng kawanggawa o zakat al-Fitr at pagsasalo-salo ng pamilya at kaibigan. Tanda din ito ng pagpapakita ng pagkakaisa ng mga Muslim at pagpapalaganap ng kapayapaan. Mula sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point, ipinapaabot ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at mga sangguniang bayan members ang masaganang Ramadan sa lahat ng kapatid natin sa pananampalatayang Islam. Jamaica C. Hasim, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jamaica. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Harvey G. Aros. At ako naman po si Rihanna May M. Rodrigo. Kami po muli ang Uring-Uring Elementary School o ang OAS News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At narito na po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, welcome po sa ating pangalawang segment na ating programa, ang Talakayang Bayan. Ayan po, dahil ngayon po ay Ramadan, tayo po ay honored at
tayo po ay nai-excite na magkaroon po ng isang informative at napaka-makabuluhang panayam po. Kasama po walang iba. Samahan niyo po akong i-welcome si Sir Roldan Apal, ang Vice President of Palawan Supreme Council of Muslim Affairs. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, sir. Gandang umaga, alhamdulillah. Ayan. Sir, dahil ako po nai-excite, at hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. At nagpapasalamat po, ay bago po ang lahat, nagpapasalamat po kami sa pagpapaunlak, sir, ng aming invitation na talagang, biglaan. Maraming salamat din sa inyong pagpaanyaya. Alhamdulillah. Ayan. So, sir, noong April 1 po ay naideklara ng Malacanang as holiday po ang April 1 dahil po sa Eid al-Fitr. So, para po sa kaalaman ng lahat, sir, ano po ba ang Ramadan at ano po ang pagkakaiba nito, sir, sa Eid al-Fitr? Okay, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para sa aking mga kapatid na mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At para sa lahat, kayo ay aking binabati ng mapagpalang araw, mapagpalang umaga. Alhamdulillah. Okay, sister, sa katanungan, una, kung ano ba ang Ramadan? Okay, so ang Ramadan, ito ay pangalan ng buwan, sa Hijri kalendar. Okay? Kumbaga, sa atin, meron tayong Gregorian calendar, January, February. Okay, sa Islam naman, so meron kaming Islamic calendar. So, ang Ramadan, ito ay kabilang sa mga buwan. Okay, so ikasiyam ng buwan, ikasiyam sa buwan ng sa buwan ng Hijri. Okay, so Ramadan. At ang Ramadan ay mismong nabanggit ito sa mula sa banal na Quran. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Sa buwan ng Ramadan na kung saan ipinahayag at ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang banal na Quran. So yun ang Ramadan. Kaya doon naman sa balang Ramadan, ito ay buwan. Okay, buwan. So ang pinagkaiba naman ng Eid al-Fitr sa Ramadan, ang Eid al-Fitr, ito yung pista o kapistahan sa pagtatapos ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So kung mapapansin mo, sister, dito nagtitipon-tipon ang mga Muslim. Bagkus, kung kaya, halimbawa sa isang munisipyo, kung kayang ipag-isa ng mga kapatid nating mga Muslim na kami ay magtitipon-tipon sa isang lugar, yun ay sinisikap ng bawat munisipyo. Nang sa ganun ay sama-sama kaming magkakasama sa araw na iyan. Mayaman ka man o mahirap or ano ka man, anong tribo mayroon ka, ay sama-sama kaming ipinagdiwang or ipinagdiriwang ang Eid al-Fitr. Yun. So, doon po kasi nalilito ang ating mga kababayan eh. Kasi parang sinabing Ramadan, yun na yung like pag-fasting, yun pala po, yun ay buwan. Opo, yun ay buwan pangalan ng buwan sa Hijri calendar. Okay. Hindi siya fasting po. Hindi siya. Bagamat may connection siya sa pag-aayuno. Yes. Opo. Ayan, sir. Tuwing kailan po ba isinasagawa ang pag-aayuno at gaano po ito katagal isinasagawa? Okay, so yun na. Katulad na sinabi natin kanina, sister, may connection doon ang Ramadan sa pag-aayuno na sinabi natin. Ngunit, alhamdulillah, papuri sa Panginoong Allah, at least naging malinaw sa atin kung ano ang Ramadan at kung ano ang pag-aayuno. Okay, sa tuwing kailan isinasagawa ang Ramadan o ang pag-aayuno? Ang pag-aayuno, sister, ay ginagawa sa buwan ng Ramadan. Okay? Isa sa mga hadith, ang hadith ito ay isa sa mga sinabi, gawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu, ibig sabihin nun, ito ay Arabic, ita-translate natin. Sumu, mag-ayuno kayo, sumu li ru'yatihi kapag nakita ang buwan. So ang tinutukoy doon, sister, kapag nakita ang buwan ng Ramadan, so kaya kung yung matandaan, last itong March, April 1, nagkaroon ng moon sighting. Okay? Moon sighting, ibig sabihin nun, kailangan makita, lumabas na ba ang new moon, lumabas na ba ang buwan ng Ramadan, dahil doon nakasalalay ang unang araw ng pag-aayuno. So, hindi pwedeng mauna at hindi pwedeng sumubra. Kapag lumabas at nakita at na-declare ang buwan ng Ramadan, so dapat lahat ng mga Muslim ay mag-ayuno sapagkat pumasok na ang buwan ng Ramadan. Okay? So, ibig sabihin, sister, nag-aayuno ang mga Muslim sa buwan ng Ramadan.
Okay? Yun ay tinatawag nating obligadong pag-aayuno. Bagamat monthly, may mga pag-aayuno or voluntary na pag-aayuno, ngunit kung ang ating pinag-uusapan ay sa Ramadan, ito yung obligado na kung saan pinag-aayunuhan ng mga Muslim. Okay? And then, ang tanong mo naman, kung gaano katagal. Tama? Gaano katagal ang pag-aayuno ng mga Muslim. Okay. Ito ay tumatagal either na 29 o kaya 30 days sapagkat ang bilang ng araw sa Hijri or sa Islamic calendar either na 29 o kaya 30 days. Okay. So kaya makikita mo siguro sa sa Facebook, mayroon silang tinatawag na moon sighting. At ngayon, March 30 magsisimula ang tinatawag na moon sighting. Bakit? Dahil titingnan na doon ulit, sister, kung lumabas na ba ang panibagong buwan. Kapag lumabas na ang panibagong buwan, ibig sabihin tapos na ang Ramadan. Okay, so balikan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Sumulir uyatihi," kayo ay mag-ayuno kapag nakita ang bagong buwan. Ibig sabihin, buwan ng Ramadan. Okay. And then sabi niya, "Wa aftiru liru'yatihi." At tapusin niyo ang inyong pag-aayuno kapag nakita niyo naman ang panibagong buwan. Kasi, sister, siyempre, kapag lumabas ng new moon, tapos na ang Ramadan. Okay? So, kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na moon sighting. So, kapag sa March 30, halimbawa, sa March 30 kasi mayroon kaming 29 days na napag-aayuno. So, ngayon, sa March 30, titingnan na ang buwan. Kapag nakita ang buwan, tapos na ang pag-aayuno. March 31, yun ay tinatawag nating Eid al-Fitr na sinasabi natin kanina, yung piyesta o yung pagtitipon-tipon ng mga Muslim. Ngayon, kapag hindi nakita, fa-in ghumma alaykum, maaring sa panahon, maulap, halimbawa, di ba? Kaya sabi ko sa kanina, either na 29 or 30 days ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So sabi ni, alinsunod yun siyempre sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, fa-in ghumma alaykum, kapag hindi nakita, maulap or ano paman, kumplituhin nyo ng 30 days ang pag-aayuno. So ibig sabihin, lalabas doon, kaya nung i-declare April 1, tama? April 1, okay. Yun ay kapag hindi nakita ang buwan sa March 30. Okay, so ibig sabihin, nakumplito namin ang 30 days na pag-aayuno. So, yun ang tagal niya, 29 o kaya 30 days na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya Okay. po pala. Thank you, sir. Lahat po kami natututo at naliliwanagan kami, sir, sa mga Alhamdulillah. bagay-bagay. Ayan, sir. Ano po ba ang pangunahing layunin at kahalagahan kung bakit po ginagawa ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Una, siguro kung layunin, ito ay pagsunod siyempre sa kautusan ng Panginoong Allah. Sapagkat nung kanyang sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu, ito ay mula sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga nananampalataya, panawagan sa mga Muslim, kutiba alaykumus siyam, inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang pag-aayuno. Okay? So bilang isang mananampalataya, bilang isang Muslim, ay tungkulin natin, siyempre tungkulin ng isang Muslim na tugunan ang panawagan at utos mismo ng Panginoong Allah. So dito makikita kung sino sa mga Muslim ang sumusunod sa kautusan ng Panginoong Allah at sino naman ang sumusuway sa kautusan ng Panginoong Allah. And then patungkol naman sa kahalagahan kung bakit po ito ginagawa sa buwan ng Ramadan. So una na, yung sinabi natin kanina na binanggit ng Panginoong Allah, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Ramadan, ibinaba ng Panginoong Allah ang banal na Quran, hudan linnas, bilang patnubay sa sangkatauhan. Hudan, patnubay sa sangkatauhan. So yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, dito ay mayroong mga gantimpala na ibibigay ang Panginoong Allah. So, kaya naman ang mga Muslim ay talagang nagpupursigi, nagsisikap na makagawa ng maayos na pag-aayuno dahil na rin sa mga gantimpalang ibibigay ng Panginoong Allah. Bagkus isa sa mga hadith na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man sa inyo ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, man sama Ramadan imanan, na mayroong pananampalataya, paniniwala sa kaisahan ng Panginoong Allah, okay? Imanan wa ihtisaban, at pagsusumamo sa gantimpalang igagawad ng Panginoong Allah sa isang taong nag-aayuno, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tingnan mo, sister, ang gantimpalang ibibigay ng Panginoong Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Patatawarin yun. Patatawarin ng Panginoong Allah ang mga nagdaan niyang pagkakamali.
Okay, so kumbaga, ito ay kailangan mong i-grab yung opportunity na ibinigay sa iyo ng Panginoong Allah. Yun ay isa lamang sa mga hadith. Bagkus meron pang isa na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzibi. Sa pag-aayuno, hindi sukat, hindi alam ng isang nag-aayuno kung ilan at kung gaano talaga kalaki ang ibibigay sa kanya ng Panginoong Allah. Kumbaga, inangkin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magbibigay ng gantimpala kung ilan ang ibibigay sa iyo. So, kumbaga, ang isang Muslim kailangan magsikap dahil hindi niya alam kung ilan, kung ano ang ibibigay talaga ng Panginoong Allah. Bagamat alam natin, may mga nabanggit din sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallam, isa pa sa mga kahalagahan nito, kung gaano kahalaga ang pag-aayuno. Tinan mo, ang Panginoong Allah binigyan ng, naging espesyal ang mga mananampalataya sa buwan ng Ramadan. Isa sa hadith ni Propeta Muhammad or nabanggit ni Propeta Muhammad inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sa paraiso, sister, ay mayroong isang pintuan doon. Okay? Ito ay kabilang sa mga pinaniniwalaan siyempre ng mga Muslim. Inna fil jannati baban, sa paraiso ay mayroong isang pintuan, yuqalu lahu ar-rayyan. Ang tawag sa pintuang iyon ay rayyan. So ano itong rayyan na ito? Ang rayyan na ito, ang pintuan na ito ay espesyal lamang ito para sa mga nag-aayuno. Kapag pumasok na ang lahat ng mga nag-aayuno doon, wala nang ibang papasok. So ginawaan sila ng Panginoong Allah ng espesyal na pintuan para lamang sa kanila. At maraming mga kahalagahan at kabutihan kung bakit nag-aayuno ang isang tao. At isa pa doon sa binanggit ng Allah, la'allakum tattaqun, nang sa ganun kayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Takot, sister, takot na nagdudulot ito ng upang iwasan mo ang mga ipinagbabawal ng Panginoong Allah. Takot na nagdudulot upang mas lalong higit kang lumapit sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. So, napakarami, ngunit maaring sapat na ito. Alhamdulillah. Okay. Ayan, thank you, sir. Ayan, sir, sino-sino po ba ang saklaw ng pagsasagawa o pagsunod sa pag-aayuno? Okay. Ang saklaw naman sa pag-aayuno, una siyempre, lahat ng mga Muslim. Kapag sinabing ikaw ay isang Muslim, saklaw ka rito. Ibig sabihin, obligado sa iyo ang mag-ayuno. Okay? So ngayon, may mga bata pa na mga batang Muslim, okay? So ang tinutukoy natin dito, yung kapag humantong ka sa hustong gulang, okay? Yun ay obligado na sa iyo ang mag-ayuno. Kapag nandoon sa iyo ang katinuan, okay, hindi ka baliw or ano paman, so nasa hustong gulang at nasa katinuan ka, okay. So ikaw ay kabilang sa mga dapat na mag-ayuno. Ikaw ay ang relihiyon mo Islam, ikaw ay isang Muslim. So ito ay saklaw. So kaya naman ito ay dapat malaman ng ating mga kapatid na mga Muslim. So kapag ikaw ay nasa ganitong kalagayan, so hindi pwedeng hindi ka mag-ayuno. Kailangan mong mag-ayuno. So kaya mapapansin mo, halos lahat naman ng mga Muslim, bagamat maaaring may nakikita tayo, ngunit pagdating ng buwan ng Ramadan, halos lahat makikita mo, sila ay nag-aayuno. Okay? So sila yung mga saklaw sa pagsasagawa sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Thank you, sir. Sir, ano po ba ang pinagbabawal na gawin tuwing buwan ng Ramadan? Ayan. Okay, may mga ipinagbabawal, siyempre, sister, upang sa ganun maging wasno at maging tama ang ating pag-aayuno. Unang-una, sa araw ng Ramadan, pagkatapos ng pagsikat ng araw, pagkatapos na narinig ng isang Muslim yung adhan, ito yung tawag, maaaring pamilyar ka, Allahu Akbar, okay, sa madaling araw, halimbawa, so i-stop ng pagkain doon. So simula doon hanggang sa paglubog ng araw, okay, so maaaring sa hapon, mga 6:20, depende, okay? So, ang mga ipinagbabawal sa mga oras na ito, sa mga sandali na ito sa araw ng Ramadan, una, ang pagkain. Okay? Ang pagkain, ang pag-inom. So, kaya nga nagfa-fasting. Kumbaga, ito yung pagpigil ng isang tao sa pagkain, sa pag-inom, sa buwan ng Ramadan at sa araw ng Ramadan. Okay? Dahil pagkatapos sa paglubog ng araw, so malaya naman ang isang Muslim na kumain. Kumbaga, kung titingnan mo, sa tanghali lang hindi nakakain at nakainom ang isang Muslim. Okay? So, ang mga ipinagbabawal, siyempre yung sadyang pagkain, pag-inom sa mga mag-asawa. So, bawal muna ang lambing-lambing. Ang tinutukoy natin ay, maaring alam nyo na kung ano tinutukoy natin. Okay, so, o yung pagkikipagtalik sa araw ng Ramadan. So, ito ay ipinagbabawal sa buwan ng Ramadan o sa araw ng Ramadan. O yung mga sadyang pagsuka. Okay, ito ay kabilang din sa mga pinagbabawal or yung
paglabas ng punlay. Okay? Naginip ka o ano pa man, so may lumabas sa iyo. So ito ay mga ipinagbabawal o mga nakakasira sa pag-aayuno ng isang ng isang Muslim. At may mga iba pang mga ipinagbabawal na kung saan kapag nagawa yun ay tiyak na masisira ang pag-aayuno ng isang tao. Sa mga kababayan, halimbawa, sila ay nag-ayuno and then biglang dumating ang kanilang buwan ng dalaw. So alam natin monthly ito. Okay, sa mga kababaihan. So kahit nasabihin natin mga 1 oras na lang ay palubog na ang araw kapag dinatnan ang isang babae ng ng buwan ng dalaw. So automatic yun, masisira na ang kanyang pag-aayuno. Okay? Yun ay ilan sa mga ipinagbabawal or sabihin natin mga nakakasira sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay. So kaya dapat alam talaga ng isang Muslim before pa ang Ramadan, sister, kailangan medyo advanced na. Nag-aral na siya ano ba yung mga pwede, ano yung mga hindi. Okay? Kasi may tinatawag tayong mga nakakasira. Meron namang mga ipinagbabawal diyan, halimbawa, yung mga gawain na hindi ka aya-aya. So maaring halimbawa, nagsinungaling ang isang tao, yun ba'y makakasira? So maaaring ito hindi makakasira, ngunit nakakabawas ng gantimpala ng iyong pag-aayuno. Pagsasalita ng hindi maganda, pakikinig ng mga ipinagbabawal or ano paman. So ito yung mga ipinagbabawal. Ngunit maaaring ito ay hindi nakakasira sa pag-aayuno ng isang nag-aayuno. Okay. May tanong po ako, sir. Halimbawa, yun nga po yung tungkol dun sa mga babaeng nag-aayuno. Halimbawa, yun nga po ay nagkaroon po sila during ng pag-aayuno po. So, halimbawa, pagtapos po ba nila ng buwan ng dalaw, pwede po nilang ituloy yun? Okay. Okay, maganda ang iyong tanong, sister. Na, halimbawa, sabihin na lang natin, sa first week ng Ramadan, nagkaroon sila ng dalaw. Okay, pagpalagyan natin 3 days lang or 5 days halimbawa. So 5 days hindi sila nakapag-ayuno. After nun, kapag malinis na sila, so pwede na silang mag-ayuno. At ang 5 araw na yun, 5 araw na hindi nila napag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan, after ng Ramadan ay kailangang palitan yun. Okay? Kumbaga parang nagkaroon siya ngayon ng utang na dapat niyang palitan. Okay? So yun yung isa sa mga rules pagdating sa buwan ng dalaw para sa mga kababaihan. Ayan, thank you, sir. Natututo po kaming lahat sa inyong mga sinabi. Ayan, sir, ano po bang may papayo nyo sa ating mga kapatid na Muslim pagkatapos po ng Ramadan? Okay, ang may papayo natin, unang-una siyempre sa akin, okay, ang may papayo natin sa mga kapatid nating mga Muslim, alhamdulillah sa buwan ng Ramadan, nakita natin kung saan ang mga masjid. Maaring before ng Ramadan, hindi tayo nakakapagdasal ng 5 beses sa isang araw. Ngunit pagdating sa buwan ng Ramadan, ay naisakatuparan natin ito. Pagbabasa ng Quran, before ng Ramadan, maaaring hindi tayo nagbabasa ng Quran, ngunit sa buwan ng Ramadan ay nagbasa tayo, pupunta tayo sa masjid, ay sikapin or dapat na panatilihin ng isang Muslim ang mga gawain na ito. Maraming mga ipinagbabawal, before ng Ramadan ay kanilang ginagawa, ngunit pagdating ng Ramadan, iniwanan nila yon. So after ng Ramadan, ay dapat na maging tuloy-tuloy sapagkat, sister at mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoong Allah, siya ang nag-utos sa atin na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoong Allah, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, wala na ba siya? Nandyan siya. Tama? Okay, ang Panginoon ay nandyan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nandyan. So hindi ibig sabihin nun, tapos na ang Ramadan, ay malaya na ako, okay na. Gawin ko na ulit ang aking mga ginagawa. No. Okay? Ang isang tao, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ang sabi nga ng Panginoong Allah, sambahin mo ang nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa dumating sa iyo ang yakin. Ang yakin hanggang sa dumating sa iyo ang araw na kung saan araw na ikaw ay mamatay. Okay? So manatili tayo doon mga kapatid sa Islam, hindi lamang sa buwan ng Ramadan, bagkus naging aral sa atin, natuto tayo, alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, naabutan natin ang Ramadan at nagawa natin ang maraming mga mabubuting gawa at insyaAllah, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ay naway tuloy-tuloy pa rin iyon. Okay, yun ang ating maipapay sa kanila. And thank you, sir. So may iba po tayo, may mga parating po bang programa ang inyong organization, ang Palawan Supreme Council Muslim Affairs? Okay. Sa ngayon, sister, hindi pa namin napag-usapan. Bagamat itong mga nakaraang taon ay mayroon kaming programa na tinatawag na Eidun Saya. Eid, ito na yung pagtitipon-tipon. Okay? Kasiyahan. Okay, Eidun Saya. And then yung Saya ay, ito ay Tagalog. Saya.
Okay? Eid, ito na yung pagtitipon-tipon ng mga... So, meron kaming mga programa itong mga nakaraang taon. Actually, sa Octagon pa namin ginawa. At alhamdulillah, kay sa ating mahal na mayor ay full support naman din siya sa atin at sa mga brother natin mga tumulong upang may isa katuparan ang programang iyon. So alhamdulillah, may mga pa-contest kami sa pagbabasa ng Quran, may mga palaro. Okay? So, yun ay mga programa after ng Ramadan. Ngunit sa ngayon ay hindi pa kami nakapag-meeting kung mayroon ba kaming programa na katulad dun. Maliban lamang sa Eid al-Fitr na kung saan ito ay pagtitipon. Ayun, bukod sir sa Eid al-Fitr at buwan ng Ramadan, ano pa yung mga kumbaga sineselebrate nyo po sa isang taon? Okay. Mayroong dalawang selebrasyon na sineselebrate ang mga Muslim na kung saan ito ay pinahintulutan ng relihiyong Islam. Unang-una yung tinatawag nating Eid al-Fitr. Ito na yung pagtatapos sa buwan ng Ramadan. And then may tinatawag tayong Eid al-Adha. Ito naman ay yung yung Eid or yung kapistahan. Ito yung time na kung saan sa buwan ng Hajj. At dito isinasagawa yung dito na re-remind at naalala ng bawat isa yung sakripisyo na inalay ni Propeta Ibrahim. Okay? So ito yung dalawang selebrasyon, Eid al-Fitr at saka yung Eid al-Adha na tinatawag. Ayun, anong buwan nga yung sir? Yun ay mga after 2 months, sobra after ng Eid al-Fitr. Okay, so ibig sabihin March or April, May, June, mga July siguro mga ganyan. So, Eid al-Fitr at saka yung Eid al-Adha na tinatawag. Ayun, thank you, sir. Ayan, ang bilis po ng oras, sir. Ayan, thank you po at talagang natututo po tayo sa mga bagong kaalaman, sir, tungkol sa inyong kultura, kumbaga sa inyong religion. Ayan, sir, may mga nais pa po ba kayong ihatid or mga mensahe sa ating mga kababayang Muslim? Nasa inyo na po ang pagkakataon. Okay, alhamdulillah. May nabanggit ka ngayon lang, yung alhamdulillah may mga natutunan tayo sa kultura, relihiyon. Okay, so siyempre magkaiba ang kultura at saka magkaiba ang relihiyon. Okay, ang relihiyon, siyempre ito yung mga bagay na kung saan inutos ng Panginoong Allah na dapat na gawin. May mga kultura na maaring wala yun sa kautusan ng relihiyong Islam. Okay, so katulad na lang minsan nagsasabi o narinig natin yung paghihijab halimbawa ay kultura lamang sa Islam, ito ay hindi kultura. Bagkus ito ay relihiyon. Papasok sa relihiyon, ito ay utos na kung saan kailangang maghijab ang isang babae. Okay? So, ganoon din siguro ang paalala ay katulad na rin ng sinabi natin kanina, patapos na ang buwan ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, linisin natin, alhamdulillah, naging malinis ang ating puso sa paggawa ng isang malaking pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, linisin natin ang ating mga puso. Alisin natin. Magmahalan tayo. Okay? Magkaisa ang mga Muslim. Magkaroon ng pagpapakumbaba ang bawat isa. Unawain ang sitwasyon ng bawat isa. Nang sa ganun, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, manatili ang pagmamahalan, na manatili ang kapatiran sa bawat isa. Innamal mu'minuna ikhwa, sapagkat ang tanging tunay na magkakapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga tunay na mga nananampalataya sa kaisahan ng Panginoong Allah. So sikapin ng bawat isa na pagkatapos ng buwan ng Ramadan, nandoon yung kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kamag-anak. Okay, so manatili ang maayos na relasyon at pagmamahalan sapagkat ito ay isang pagsamba rin sa Panginoong Allah. So marami tayong natutunan sa buwan ng Ramadan. So after ng Ramadan ay patuloy tayong magkaisa. Nang sa ganun insyaAllah, mas lalong lumakas ang ating pananampalataya para sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, thank you sir. Talagang napaka-informative at napakabuluhan po ito, sir, kahit on the spot. On the spot. Alhamdulillah. At medyo pahabol na lang sa aking mga kapatid, sa mga nakapag-aral dyan, okay, hindi ko alam, maaring may mga kulang or maaring may mga mali akong nasabi or ano pa man. So welcome po at pwede akong sabihan kung ano yung mga nang sa ganun ay maitama natin ang dapat na
itama dahil yun nga, medyo on the spot talaga. At ganun pa man, alhamdulillah, na maaaring naibigay natin ang mga kaya nating ibigay na impormasyon patungkol sa relihiyong Islam at lalo't higit patungkol sa buwan ng Ramadan, sister. At maraming salamat sa inyo at naging daan kayo nang sa ganun ay may parating din ang ilang mga mensahe patungkol sa Ramadan. Kahit na ito'y patapos na, ngunit alhamdulillah, nagkaroon pa rin ng kaalaman patungkol sa buwan ng Ramadan. Ayun din po, yung purpose namin talaga kung bakit po namin kayo in-interview is yun nga po para malinawan yung ating mga kababayan. Yun nga po, katulad kanina is yung pagkakaiba pala ay pag-aayuno at Ramadan. Akala po namin kasi is pareho lang yun. Alhamdulillah. Ayun. Kaya maraming salamat, sir. Muli, nagpapasalamat po ang aming team sa pagpapa-unlock po sa aming invitation. Naway next Ramadan po ay may interview namin kayo at mas prepared po, no? Hindi kami alhamdulillah, insyaAllah ta'ala. Salamat po kami. And sir, hanggang sa muli po na pagsikat ng tama ba? Ayan, sir. Thank you po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Ayan po, narito na po tayo sa ating dulong segment ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Ayan, una po sa ating listahan, ayan, dahil nalalapit na po ang Holy Week o ang Semana Santa, ang St. Joseph Husband of Mary Parish ay naglabas na po ng opisyal na schedule ng Holy Week and Easter 2025 schedule. Ayan po, April 13 ay ito po ang Palm Sunday, kung saan magkakaroon po ng Blessing of Palms before every Mass at Church Front Yard. 5:30 po ito ang unang Mass, 7:30 AM naman po ang pangalawang misa at ang pangatlo is 5:30 PM. Ayan, Holy Monday ay meron pong, sa Holy Monday naman po, April 14 ay merong Lenten Recollection at kumpisa lang bayan at 6:15 PM. Ayan, meron naman Holy Tuesday, April 15, meron naman pong misa, 5:30 PM. Ganyan din po sa Holy Wednesday, April 16, merong misa po 5:30 at meron pong gagawing prosesyon. At sa Holy Thursday naman po, April 17, meron pong evening mass of the Lord's Supper or washing of feet, 6 PM naman po ito. Merong renewal of commitment, liturgical ministries, and vigil of altar of repose until 11 PM. Tapos sa Good Friday naman po, April 18, meron pong 7 last words via live stream. Sa ikatatlo ng hapon ay may First Day Novena of Divine Mercy and Celebration of the Passion of the Lord. At meron pong procession Santo Entero and Mother Dolorosa. And Holy Saturday, April 19, Second Day Novena to the Divine Mercy at 3 PM. And Easter Vigil at 7 PM. At sa Easter Sunday naman po, April 20, merong 4:30 AM sa Lubong Procession at Mater Alegria Assembly area naman po ay sa Municipal Hall. Rise and Christ Assembly area po para sa mga kalalakihan ay sa Phoenix Gas Station. Sa Lubong proper ay ang assembly area naman po is in front of Church Gate. Yan, first mass after sa Lubong. At yung 7:30, meron naman pong second mass. At para naman po sa third mass, ay gaganapin po ito ng 5:30 PM. At magkakaroon po sila ng third novena to the Divine Mercy, alas 5 po ng hapon ng Easter Sunday. Ayan, Happy Easter po sa lahat. Ayan. Tikman ng kasaysayan, buwan ng Kalutong Pilipino 2025. Ayan, ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point, katuwang ang Municipal Information Office ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Filipino Food Month ngayong Abril. Ayan, sa pangunguna ng Department of Agriculture,
National Commission for Culture and Arts at Department of Tourism sa pakikipagtulungan ng Philippine Culinary Heritage Movement, ating ipinagdiriwang ang mayamang kultura ng pagkaing Pilipino sa temang Sarap ng Pagkaing Pilipino, Yaman ng Kasaysayan, Kultura at Pagkatao. Ang ating pagkain ay hindi lamang basta pagkain, ito'y kwento ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Sa bawat putahe ay nakaukit ang mga alaala ng ating mga ninuno at sa bawat tikim ay muling nabubuhay ang diwang Pilipino. Kaya halina't magsama-sama tayong itaguyod, pangalagaan at ipagmalaki ang kalinangang kulinary ng Pilipinas. Dahil sa bawat subo ng pagkaing Pilipino, may kasamang pagmamalaki at pagkakakilanlan. Maligayang buwan ng panitikan! Ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pamamagitan ng Municipal Information Office ay nakikisa sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan ngayong Abril. Sa pangunguna ng Komisyon ng Wikang Pilipino, Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining at Pambansang Lupon sa pagpapaunlad ng aklat, at alinsunod sa proklamasyon bilang 968, ating ipinagdiriwa ang National Literature Month o Buwan ng Panitikan sa temang Sikat Panitikan, Kultura at Panitikan ng Kaunlaran. Ngayong taon, isang dekada na mula nang malagdaan ang proklamasyon, kaya't higit nating binibigyang diin ang papel ng panitikan sa paghubog ng ating pagkakakilanlan. Higit pa sa sining ng pagsulat, ito ay isang makapangyarihang tulay sa mas malalim na pag-unawa sa mga isyong panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika. Ang panitikan ay nagbubukas ng isipan, nagwawasak ng mga lumang pananaw at tumutulong sa pagbuo ng mas makabago at progresibong lipunan. Bilang tagapaghatid ng mahalagang impormasyon sa ating bayan, ang MIO ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa panitikan at kultura sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon at tamang komunikasyon na ipapahayag natin ang kahalagahan ng panitikang Pilipino bilang pundasyon ng ating identidad at kaunlaran. Sama-sama natin ipagdiwang ang buwan ng panitikan at ipagmalaki ang yaman ng ating kultura at panitikan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang isang oras nating balitaan, talakayan at serbisyong bayan. At sa lahat po ng bumubuo ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate, walang iba po kundi si Ma'am Deborah Faith Malakaw. Ako po si Mariel Pagaduan ang naghatid sa inyo ng Balitang Bayan, talakayan at serbisyong bayan sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point. Papalapit na ang Halalan 2025, kaya tandaan ang mga mahahalagang petsa para sa isang maayos at makabuluhang pagboto. Nagsimula na ang campaign period noong March 28 para sa mga kandidato ng House of Representatives at mga opisyales ng lalawigan, mga lungsod at mga munisipyo. Sa darating na April 13 hanggang May 12, 2025 ay ang pagboto ng mga overseas voters. Kung nasa ibang bansa, tiyaking bumoto sa itinakdang panahon. April 28 to 30 naman ang local absentee voting para sa mga kwalipikadong botante tulad ng mga ilang kapulisan, militar at media. At sa May 12, 2025 ay ang araw ng halalan. Bukas ang mga presinto mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Huwag papalampasin ang pagkakataong pumili ng tamang leader para sa ating bayan. Maging mulat, makialam at bumoto ng responsable. Ang iyong boto ay mahalaga para sa kinabukasan ng Pilipinas. Isang paalalang hatid sa inyo ng Municipal Information Office ng LGU Brooks Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.